Ako'y ipinanganak na may likas na kakayahang magdala ng swerte at magkaanak mula pagkabata kasama ang lolo. Nag-aral ng medisina sa bundok Monteverde. Isang taon na ang nakalipas pangulo ng Song Group, si Song Ruoyun, sa ngalan ng pagpapagaling, dinala ang lolo na malubhang nasugatan sa aksidente sa sasakyan mula sa bundok papunta sa ospital ng pamilya Song. Umaasang maililigtas ko ang kanyang anak na lalaki na may malubhang sakit, Song Shichuan. Shining si Shichuan ang tanging anak kong lalaki. Ang pamilya Song ay hindi dapat maputol ang lahi, basta't pumayag kang pakasalan si Shichuan. Tiyak na ibibigay ko sa iyong lolo ang pinakamahusay na kondisyon para sa pagpapagaling. Pagkatapos ng kasal, si Song Shichuan ay laging malungkot at walang sigla. Pero mabuti na lang sa impluensya ng aking swerte at maingat na pangangalaga ang katawan ni Song Shichuan, lalong gumagaling ang Song Group. Ipinaubaya rin kay Song Shichuan na pamahalaan. Song Shichuan, ano ang ginagawa ninyo? Dalhin ang bata palabas at asikasuhin. Huwag. Huwag hawakan ang aking anak, huwag kunin ang aking anak. Song Shichuan, baliw ka ba? Ito ang ating anak. Dahil lang siya ay anak mo, kaya dapat siyang mamatay. Tuwing naiisip ko ikaw at ako ay may anak pala, nandidiri ako. Anong swerte at pagpapalago ng asawa? Matagal na akong nagpatawag ng manghuhula, ako ay may kapalaran ng mahalagang tao, ngayon ay nakakabawi na ako. Lahat ay dahil sa aking mabuting kapalaran. Kung hindi dahil sa iyo na gumamit ng dahilan para iligtas ako, ipilit mong pakasalan ako. Paano kaya si Anran dahil sa galit ay umalis nakadikit sa isang lasenggo? Sa huli ay hindi na nakatiis ng kahihiyan, nagpakamatay at namatay ng malungkot. Noon ay malinaw na ang inyong pamilya, Song. Sabi ninyo ako ay may katawan na maganda para sa pagbubuntis at pagpapalago ng asawa. Ang inyong pamilya, Song, ang lumapit sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Tama na. Nagdadahilan ka pa rin. Ngayon ay ipararamdam ko sa iyo ang paghihirap ni Anran. Ano ang ginagawa ninyo? Yushining, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ang iyong lolo ay nasa ilalim na ng lupa. Naghihintay sa'yo. Song Shichuan, hayop ka? Mamamatay kang masama kung maibabalik ko lang ang panahon. Tiyak na hindi na kita ililigtas. Shining, ano ang nangyari sa'yo? Ako ay naipanganak muli sa ang araw na lumapit si Song Ruoyun para iligtas si Song Shichuan. Ipinanganak ng maaga si Shichuan at nagkaroon pa ng malubhang sakit. Mahina ang katawan niya mula pagkabata. Ayon sa doktor, nasira ang ugat niya, hindi kayang magkaanak, at hindi na magtatagal ang buhay niya. Sabi ng master, ikaw ay magdadala ng swerte at magpapayaman sa asawa. Nakikiusap ako, tulungan mo siya. Si Shichuan ang tanging anak ko. Hindi pwedeng mawala ang lahi ng pamilya Song. Basta payagan mong pakasalan si Shichuan, tiyak na bibigyan ko ang lolo mo ng pinakamagandang kondisyon sa paggamot. Sa nakaraang buhay, pumayag ako sa hiling ni Song Ruoyun. Pero napuot sa akin si Song Shichuan. Hindi lang niya pinatay ang anak ko, pati na rin ang lolo kong kasama ko sa hirap at ginhawa. Sa buhay na ito, hinding-hindi ko na siya ililigtas. Presidente Song, hindi sa ayaw ko, pero itong mga bagay na supernatural, hindi ito mapagkakatiwalaan. Paano pwedeng may tao sa mundo na talagang makakapagpaanak sa isang taong hindi kayang magkaanak? Pero sabi ng master, Ma? Hindi ko pakakasalan si Yu Shining. Hindi ko pakakasalan si Yu Shining.
Noong nakaraang buhay sa panahong ito, hindi dumating si Song Shichuan. Nag-reincarnate din kaya siya? Nanay, ang asawa ko, si Anran lang ang nararapat. Si Yu Shining isang taong gahaman lang sa yaman ng pamilya Song na handang gumamit ng kahit anong paraan para lang mapangasawa ako. Yu Shining, maaari mong lokohin ang iba pero hindi mo ako maloloko. Huwag mo nang subukang gamitin ang magandang kapalaran sa pagbubuntis at asawa na maruming pamamaraan para dayain ako. Ginoong Song. Pagpasok pa lang ni Ginoong Song ay inakusahan na agad ako ng malaking kasalanan. Talagang hindi ko ito matatanggap. Sichuan, nagkakamali ka kay Shining. Galing yan sa isang master na narinig ko na si Shining ay may magandang kapalaran sa pagbubuntis at asawa. Kaya naisip ko, hayaan si Shining na alagaan ka at magkaanak. Paano mo nasabing yon tungkol sa kanya? Mabait na bata, pagkakaintindi lang yan. Ginoong Song, mukhang wala talagang magandang kapalaran si Ginoong Song at ako. At hindi ko kayang panagutan ito. Humanap na lang po kayo ng mas angkop para kay Ginoong Song. Tinanggihan mo? Ayaw mo pakasalan ako? Hindi ko siya pwedeng hayaan na umalis. Paano kung talagang kaya niyang iligtas si Sichuan ko? Huwag kang mag-alala, anak. Mamaya, sasawayin ko ng mabuti ang batang to para sa'yo. Huwag kang magmadali sa kasal. May 3 araw pa ako. Ito ay ang birthday party. Dapat kang pumunta, ha? Ang lolo mo, Ay nasa ospital pa ng Songklan. Kumuha ako ng pinakamagaling na nurse para alagaan siya. Kaya't pumunta ka ng walang alinlangan. ginamit pa niya ang lolo ko para takutin ako. Mukhang hindi madali ang tumakas sa pamilyang Song. Anong ginagawa mo? Yu Shining, huwag mong isipin na hindi ko alam. Katulad ko, ikaw ay muling nabuhay. Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapakasal sa'yo. Huwag mong subukang sirain muli ang relasyon ko at ni Anran. Kahit wala ka, kaya ko pa ring mabuhay ng matagal. Mabubuhay pa nga ako ng mas maayos kaysa ngayon. Sa nakaraang buhay, sa maingat kong pangangalaga at impluensya ng swerte, ganap na gumaling si Song Shichuan. Pinamunuan pa niya ang Song Group. Akala ni Song Shichuan na ang lahat ng ito ay nakamit niya sa sarili niyang kakayahan. Sa buhay na ito, kung wala ako, gusto kong makita kung gaano katagal mabubuhay si Song Shichuan. Nag-iisip ka ng sobra. Hindi ako magpapakasal sa taong katulad mo. Sana ganun nga. Sa totoo lang, nag-propose na ako kay Anran. 7 araw mula ngayon, magdaraos ako para sa kanya ng isang marangya at malaking kasal. At ikaw? Mas mabuting manatili kang tahimik. Kung mangangahas ka pang gumawa ng masama, hindi kita patatawarin. Ang kinabukasan, Song Shichuan, nakasalalay kung kaya mo bang mabuhay hanggang sa araw ng kasal. Tiyak na hindi papayag si Song Ruoyun na basta-basta na lang akong paalisin. Bukod pa riyan, nasa ospital pa ng pamilya Song ang lolo ko. Sa nakaraang buhay ko, nangakong pakakasalan ang isang Song, saka lang pumayag ang pamilya Song na makita ko ang lolo ko. Sa ngayon, kung tatanggi ako sa pamilya Song, kailangan kong humanap ng bagong sandalan para mailikas ang lolo ko. Hindi ba ito si Yu Shining ang sinasabing may katawang magbibigay ng swerte't anak sa asawa? Ang kapal ng mukha. Nakakagawa pa siya ng ganoong kahina-hinayang na kasinungalingan para lokohin ang pamilya Song. Gusto niyang makisampa sa mataas na sanga, nababaliw na yata siya sa paghahangad. Mga aso ba kayo ng pamilya Song? Ang ingay ng tahol niyo? Huwag mong akalaing hindi ko alam na gusto mo lang umakit ng atensyon ni Young Master Song para maakit mo si Young Master Song. Hindi lahat ng tao ay katulad ng iniisip mo. Ikaw? Dumating na si Ginang Xiao. Hindi kaya ito ang ina ni Xiao Ruichen, ang CEO ng Xiao Group? Narinig ko na si Ginang Xiao. Ay labis na nag-aalala. Dahil sa sakit ni President Xiao.
para magamot si President Xiao. Maraming dalubhasang doktor na ang kinonsulta. Pero wala pa ring nagawang paraan. Ginang Xiao, Dumating na po kayo. Tara po dito. Ay pasensya na, nadulas ang kamay ko. Pati ang pamilya Xiao ay dumating na. May mga tao na akala nakasampa na sila sa pamilya Song na mataas na sanga. tama. Kung ako ang nasa kalagayan mo, lumayas na ako ngayon din. Walang hiya. Yu Shining, bakit ka nagkaganito kaawa-awa? Song Shichuan. Talagang ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Tama. Ano ngayon kung ako nga? Ate, ang kamay mo bakit nasugatan? Huwag kang magpanggap dito. Yu Shining. Mabuti ang intensyon ni Anran. Huwag mong abusuhin ang kabutihan niya. Alam kong hindi ako gusto ni ate. Siguradong galit siya sa akin dahil kinuha kita sa kanya. Siguro umalis na lang ako. Pakasalan mo na lang si Ate Shining. Ikaw lang ang nasa puso ko. Paano ako magpapakasal sa iba? Mga ginang at gino, ipapakilala ko sa inyo. Ang aking nobya, si Lu Anran. Nahiya ka na ngayon, di ba? Si President Song na mismo ang umamin. Song Shichuan, hindi magtatagal ang pagwawagi mo. Sa nakaraang buhay, dahil hindi nagamot ang malubhang sakit ni Xiao Ruichen, sa wakas ay namatay siya ng may panghihinayang. Ang pamilya Xiao ang dating pinakamayaman. Nang mamatay si Xiao Ruichen, nagulo ang pamilya Xiao. Ipinakikita nito na kahit mahina at may sakit si Xiao Ruichen, may kakayahan pa rin siyang pamahalaan ang buong pamilya Xiao. Tiyak na maaasahan siya. Nakahanap na ako ng paraan para malutas ito. Boss Xiao. Ginang Xiao, alam ko, lagi ninyong hinahanap ang lunas sa malubhang sakit ni Boss Xiao. Kaya kong pagalingin si Boss Xiao. Ikaw? Payag akong pakasalan si Boss Xiao. Sa tulong ng aking swerte at sa maingat kong pag-aalaga kay Boss Xiao, naniniwala ako na gagaling siya agad. Matagal ko nang naririnig na nakahanap ang pamilya Song ng isang taong may good fortune para sa asawa. Ikaw pala yon, pero alam ng buong syudad Timog na ikaw ang gusto ng pamilya Song na maging manugang. Mahirap akong makipag-agawan sa pamilya Song. Matagal nang ipinahayag ni Song Shichuan na si Lu Anran lang ang pakakasalan niya. Siguradong hindi siya magkakaproblema. At saka naniniwala akong hindi niya kailangan ang swerte ko. Kung ganun, kakausapin ko si Boss Song. Uutang ako ng pabor sa kanya para mapangasawa mo ang aking Ruishen. Pero meron akong lolo na may sakit. Nasa ospital ng pamilya Song. Sana Huwag kang mag-alala. Basta mapagaling mo ang aking Ruichen, ang pamilya Xiao ay tiyak na magiging mabuti sa iyo at sa iyong lolo. hindi ako pababayaan ni Song Ruoyun. Nasa ospital pa ng pamilya Song ang lolo ko. Hindi ko pwedeng ilagay sa panganib ang lolo ko. Sa nakaraang buhay, sa panahong ito, si Lu Anran ay buntis na sa anak ni Song Shichuan. Kailangan kong magdagdag ng apoy. Saka lang ako papayagang umalis ni Song Ruoyun. Alis na tayo. Probinsyana, imported na alak ito. Naiintindihan mo ba yan? Sa itsura mong materialista, karapat-dapat ka bang makipag-agawan sa aming Anran? Putang ina mo, hinampas mo ako? Sinuntok kita nga. Kailangan bang tingnan mo na ang kalendaryo? Kung hindi kita sasaktan, paano ko mahihikayat ang best friend mo na si Lu Anran? Puta ka, tingnan mo ang gagawin ko sa'yo. Tigilan mo yan! Tigilan mo yan. Aray! Ate Shining, alam kong may sama ng loob ka sa akin, pero si Jill Reyes, nagtatanggol lang naman sa akin. Paano mo siya nasaktan? Kung hindi mo kayang disiplinahin ang tao mo, ako na ang bahala sa kanya. Ikaw, isa ka lang taong umaasa sa kasinungalingan para umangat sa buhay. Nangahas ka pang magmalaki. Sa salo-salo ng pamilya Song. Talagang walang utang na loob. Alam ko, Ate Shining, hindi mo ako gusto. Pero kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong idamay ang inosente. Inosente? Anong inosente niyan? Paulit-ulit niya akong inaasar. Ikaw pala ang nag-utos sa kanya? Tama na, Yu Shining. Bibigyan kita ng pagkakataon para magbayad ng utang. Dito, ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Jill Reyes. Kung hindi, magdudusa ka. Humihingi ng tawad?
Pinapalo ko lang ang asong nangangagat. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Ate Shining, paano mo nasabi yan tungkol kay Jill Reyes? Grabe ka na. Alam kong kasalanan ko. Sa tingin mo, inagaw ko ang lalaki mo. Ayaw mo sa akin. Eh di alis na lang ako. Anran, anong sinasabi mo? Ang babaeng to ang umagaw sa lalaki mo. Siya ang sinungaling kaya kayo naghiwalay ni Song Shichuan. Huwag na Jill Reyes. Ang taong gusto ni Ate Shining, hindi ko aagawin. Nahuli na. Ate Shining, kasalanan ko. Huwag mong idamay si Shichuan at Jill Reyes. Aalis na ako. Aray! Anran. Shichuan, ang sakit ng tiyan ko! You Shining, nangahas kang saktan si Anran, mga tauhan. Hawakan niyo ang babaeng to. Song Shichuan, bitawan mo ako. You Shining, binigyan na kita ng pagkakataon. Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Sige, ako na ang magtuturo sa'yo ng leksyon. Song Shichuan, bitawan mo ako. Sa bawat pagpapahirap mo kay Anran, pagbabayaran ko ng 10 beses, 20 beses. Sampalin siya ng 20 beses. Tingnan natin gaano ba talaga katigas ang buto niya. Nagdala ka ng kapahamakan sa sarili mo. Karapat dapat ka dyan. Ang lakas ng loob mong saktan ang minamahal ni Young Master Song. You Shining, kahit pa raw maganda ang kapalaran mo sa pagbubuntis at pagpapalago ng asawa, ano naman, si Shichuan, nasa akin pa rin, hawak ko ng mahigpit. Sa buong buhay mo, di mo siya maaagaw sa akin. You Shining, hindi ba't handa kang gumamit ng kahit anong paraan para mapakasal sa akin? Ito ang kapalaran ng taong nag-ambisyon ng lampas sa kakayahan. Song Shichuan, paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo, hindi ko naisip na pakasalan ka. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ginamit mo ang kwento ng magandang kapalaran sa pagbubuntis para lokohin ako. Hindi ba't pakasalan mo lang ako ang gusto mo? At nagsikap ka pang paghiwalayin kami ni Anran. Para siguradong walang mangyari, kailangan kong tuluyang puksain ang pag-asa mo. Ubo. Anong gagawin mo? Sikmuraan siya. Huwag. Huwag. Tigil! Shining, ayos ka lang ba? Aray, nasaktan ka ba? Saan? Mabuti naman. Ang Angkang Song, ganito ba ang pagtrato sa iba? Sinadya ni You Shining na itulak si Anran. Ginawa ko lang yon para mapanatili ang kaayusan. Kaya ko siya pinagbuhatan ng kamay. Anran, okay ka lang ba? Ihahatid ko muna si Anran para makapagpahinga. Pagbalik ko, pag-uusapan natin to. Hala, buti naman at okay si Shining. Naku, kasalanan talaga to ni Shichuan, hindi marunong magpigil. Paano kung nasaktan talaga sa hinaharap? Paano ka na lang makakapag-anak? Okay lang ako. Si Ginoong Song naman mukhang mas gumaganda na ang pangangatawan. Oo nga, maganda na ang lagay niya nitong mga nakaraang araw. Noong isang araw, sumama pa siya kay Anran para mamili. Naku, wag mong isipin ang nangyari kanina ha. Masido lang siyang nag-aalala kay Anran. Kapag may pagkakataon, papakiusapan ko siyang humingi ng tawad sa'yo. Nagbabalik ang sigla bago tuluyang mawala si Song Shichuan. Baka hindi na siya magtatagal. Mapalad si Ginoong Song, ililigtas siya ng tadhana. Kahit wala ako, gagaling din siya. Kung hindi na kailangan ng Angkang Song si Shining, bakit hindi na lang siya ipagkaloob sa aming Angkang Xiao? Gusto ko talaga ang batang si Shining. Nais kong pakasalan siya ni Ruishen para magdulot ng swerte. Lalong gumagaling si Shichuan. See you, Shining? Baka wala nang silbi kay Shichuan. Kung ipagkakaloob ko siya kay Ginang Xiao bilang pabor, sa hinaharap, tiyak na makakapagtulungan tayo ng mayamang Angkang Xiao. Pagdating ng panahon, ang Angkang Song ay tiyak na lalong uunlad. Siyempre, wala akong tutol. Shining, payag ka ba? Payag akong pakasalan si Ruichen. Talaga, ang galing. Sino ang pakakasalan ni You Shining? Kanino ikakasal si You Shining? Ay, ikakasal siya doon. Ma, hindi ko pakakasalan si You Shining. You Shining, huwag mo nang subukang magloko ulit.
Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Pinapatingin ko na kay Anran ang personal kong doktor kanina pa lang. Buntis na siya sa akin. Huwag mo nang pakialaman ang aming dalawa. Ano, buntis si Anran? Ay, ang ganda naman. Napatunayang buntis nga si Luan Ran. Sa wakas, hindi na magpupumilit si Song Royun sa aking magandang kapalaran sa pagbubuntis at pagpapala sa asawa. Mga doktor na walang alam, sinasabi pa na hindi ako makakapag-anak. At hindi na raw ako magtatagal sa mundo. Ngayon, hindi lang gumagaling ang katawan ko, kundi nabuntis ko pa si Anran. Hindi mo na kita pag-iinitan sa ginawa mo kay Anran kanina. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan dito. Maaari mong lokohin ng iba pero hindi ako. Sa anumang paraan, hindi kita pakakasalan. Umalis ka na! Aalis na ako agad. Dahil magpapakasal na ako. Ang pamilya Xiao ay kailangan ng isang nobya. Si Ginang Xiao naman, naibigan si Shining. Kaya napagkasunduan ko na kay Ginang Xiao. Shining, malapit nang ikasal kay Xiao Ruichen ang anak ni Ginang Xiao. You Shining, ganito ka talaga kasakim sa karangyaan, hindi mo maabot ang pamilya Song, kaya sa pamilya Xiao ka nalang kumapit. Kapag nalaman ng pamilya Xiao na wala kang maitutulong kay Xiao Ruchen, hindi ka nila palalampasin. Song Shichuan, hindi lahat ay katulad mo na hamak at walang hiya. Hindi ba't ang gusto mo lang ay ang kapangyarihan ng pamilya Xiao? Kung gusto mo talagang kumapit, maging kabit mo na lang ako. Dahil sa naging mag-asawa tayo sa nakaraang buhay, hindi kita pababayaan. Sa nakaraang buhay pinatay mo ang anak ko, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng lolo ko, at pinilit mo akong mamatay ng malungkot. Yun ba ang ibig mong sabihin sa hindi pababayaan? Sa nakaraang buhay, nag-aalala lang ako sa kalagayan ni Anran kaya't napuot ako sa'yo ng ganun. Hindi ko inaasahan na sa buhay na ito medyo may pagkaunawa ka rin pala sa sarili mo. Song Shichuan, matagal na kitang sinabihan, hindi kita pakakasalan. Lalo na ang maging kabit mo. Tigilan mo na yan, alam kong may hinanakit ka. Pagdating ng kasal ko, 4 na araw mula ngayon, pumunta ka ron. Pagkatapos kong samahan si Anran, sasamahan na kita. Kahit wala kang opisyal na pwesto sa tabi ko, hindi ba't kahit papaano ay makakasama mo ako, hindi ba't yan ang napakasamang pagkakataon na hinahangad mo? Sa araw na yon, kailangan ni Anran ng tagapagdala ng sapatos. Sakto, ikaw na lang. Song Shichuan, nakakadiring tao ka talaga. Pero hindi ka magtatagumpay ng matagal. Kumusta na si You Shining? Kakakuha lang ng balita na himatay si Xiao Ruichen kaninang umaga at walang senyales na magkakaroon ng kasal ang pamilya Xiao. Wala rin sa bahay si Binibining Yu. Tiyak na sumunod siya sa utos ng binata at nagpunta para magdala ng sapatos ni Binibining Lu. You Shining, talagang hindi mo ako kayang kalimutan. Xiao Ruichen, ikaw na maikli ang buhay, makikipagkumpetensya ka pa sa akin. Salamat talaga sa'yo, Shining. Shining, mabait na bata. Kaninang umaga pa, biglang lumala ang kanyang kalagayan. Nawalan na siya ng malay. Walang magawa ang mga doktor. Wala na talaga akong ibang paraan. Kaya ikaw na lang ang hihingian ko ng tulong. Kailangan kitang pagsamantalahan. Kailangan kitang pakasalan ngayon kay Ruichen. Sa hinaharap, gagantihan kita ng maayos. Kung hindi ako payag, baka hindi na makalusot si Xiao Ruichen sa gabi na ito. Ayos, salamat. Tatay Nay Chapo. Shining, pasensya na sa'yo.
Nawawalan pa rin ng malay si Ruichen. Mag-aalay muna tayo ng tsaa. Ginoo, ginang, nagising na po ang binata. Ano, nagising si Ruichen? Tama nga ang kutob ko, ikaw ang magiging swerte ng pamilya namin. Ruichen, ang paggising mo ngayon, utang namin kay Shining. Mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Oo, gagawin ko. Sa hinaharap, talagang gagantihan kita ng maayos. Pagbubutihan ko ang pagtrato sa'yo. Ano nangyayari? Nitong mga nakaraang araw ang pakiramdam ko malinaw namang gumagaling na ako. Siguro masyado lang akong nasasabik. You Shining, hindi mo pa rin ako kayang talunin. Malapit nang maging asawa ko si Sichuan. Tingnan natin kung paano mo pa ako pag-aagawan. Tiyak na si Yu Shining ay nasa kotse sa likod. Ganun siya ka-attached sa akin. Ganun siya ka-attached sa akin. Papuntahin ko siya at tiyak susunod siya ng walang kibo. Ginoong Song, binabati kita. Hindi lang lalong gumaling ang katawan mo, nakapag-asawa ka pa ng napakagandang nobya. Bakit hindi mo pa ilabas ang iyong nobya? Nagmamaktol pa rin pala si Yu Shining. Naghihintay na akong siya ang mag-anyaya sa kanyang bumaba. Bakit pumunta si Sichuan sa kotse sa likod? Baka nandoon sa loob ang putang iyon na si You Shining. Yu Shining, bumaba ka na. Naghihintay kami ni Anran. Sichuan, anong nangyari sa'yo? Sichuan. Sichuan. Sichuan, anong nangyari sa'yo? Sichuan. Sichuan. Anong nangyari sa'yo? Imposible. Akala ko gumaling na ako. Bakit ako dumudugo? Bakit iba ito sa nakaraang buhay ko? Talaga bang si Yu Shining ay swerte at nagdudulot ng magandang kapalaran sa asawa? Talaga bang nagkamali ako sa kanya? Sichuan, huwag mo akong takutin. Hindi, nagsisinungaling lang si Yu Shining sa akin. Anong swerte at nagdudulot ng magandang kapalaran sa asawa? Siguradong dahil lang ito sa sobrang pagkagulo ko. Sa ganitong pagkakataon, malamang si Anran lang ang mag-aalala para sa akin. Itong babaeng si Yu Shining ayaw pa ring bumaba ng sasakyan. Okay lang. Siguradong magiging maayos ako. Sichuan, anong nangyari sa'yo? Hindi ba't gumaling ka na? Anong nangyayari? Sichuan, huwag mo akong takutin. Kailangan mong magpakatatag. Tulong! Dalhin si Sichuan sa ospital. Yushining! Nasaan si Yu Shining? Nasaan na si Yushining? Sichuan. Sichuan. Tulong! Dalhin niyo si Sichuan sa ospital. Sichuan. Ang pamilya ay dapat maghanda na sa isip. Mukhang ang pasyente ay wala nang masyadong oras. Ano? Ang aking Sichuan, maayos pa siya kanina. Paano siya biglang mamamatay? Dok, tulungan niyo po siya. Napakabata pa niya. Hindi siya pwedeng mamatay. Mali ang diagnosis niyo.
Imposible. Paano ako mamamatay? Sa nakaraang buhay, maayos naman ang buhay ko. Naging pinuno pa ako ng song group. Paano ako madaling mamamatay? Sichuan, huwag kang mag-alala. Mali lang yung doktor. Huwag kang mag-alala, ano man ang mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi pwedeng mamatay si Song Sichuan. Hindi pa nagsisimula ang magandang buhay ko. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Dok, tulungan niyo po siya, Dok. You Shining. Kailangang hanapin si You Shining. Shining. Ngayong tayo na ay naging pamilya, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ang trato ko sa'yo. Si Xiao Ruichen, sa buhay na ito, hindi ka pababayaan. Mabuti naman, Richin, nakakatayo ka na. Shining. Ikaw ang biyaya ng aming pamilya. Simula nang ikaw ay pumasok sa pamilya namin, hindi lang nagising si Ruichen, ngayon ay nakakatayo pa. Salamat talaga sa'yo. Oo nga, Shining. Buti na lang at nandito ka. Sa hinaharap, tiyak na pagbubutihan ko ang pakikitungo sa iyo at kay Lolo. Ginoo, Inang Lola. nandito na ang mga Song. Sabi nila, bumalik ang lumang sakit ni Young Master Song. Na ospital siya. Nakikiusap sila na iligtas ninyo si Young Master Song, Ginang. Talagang sumabog ang sakit ni Song Sichuan. Sa pagkakataong ito, mukhang wala ng pag-asa. Sabihin mo sa kanya, pupunta ako. May mga bagay na dapat tapusin. Shining. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ito. Samahan kita. Shining. Mabuting bata, dumating ka rin. Alam ko kasalanan lahat ito ni Sichuan. Nakikiusap ako sa'yo, tita. Iligtas mo na lang siya. Kung papayag ka lang pakasalan si Sichuan, papayag ako sa kahit anong gusto mo. Ginang Song. Sa kasamaang palad, hindi ko siya maililigtas ngayon dahil kasal na ako kay Xiao Ruchen. Ano? Paano nangyari yon? Si Shining ngayon ay ang asawa ko sa ilalim ng batas. Ginong Song, binatang Song. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Ang putang inang You Shining na yon, hanggang ngayon nilalandi pa rin si Sichuan. Akin lang dapat si Sichuan. Si Xiao Ruichen na may sakit na yon, mukhang hindi na magtatagal ang buhay niya. Hindi na banta sa pamilya Song. Lahat yan si Luan Ran. Ang walang kwentang to kung hindi siya nakisawsaw. Hindi sana nagkaganito ang Sichuan ko. Shining. Si Sichuan na lang ang pag-asa ko, iligtas mo naman siya. Ngayon, hindi pa kasal sina Sichuan at Anran. Basta't payag kang makipaghiwalay at bumalik kay Sichuan, ako na ang bahala, paalising si Luan Ran. Ginong Song, huwag naman kayong masyado. Si Shining ngayon ay asawa ko na. Ginang Song. Mula ngayon, ako ay magiging asawa na lang ni Xiao Ruichen. Humanap na lang po kayo ng iba. You Shining, bumalik ka rito. Ayos ka lang ba, Sichuan? Sichuan. You Shining, ang lakas ng loob mong pagtaksilan ako. You Shining, hindi ko hahayaang maagaw mo si Sichuan.
Walang kwenta. Akala ko kaya mong iligtas si Sichuan namin. Hindi ko inakalang sa araw ng kasal may mangyayaring ganito. Kung alam ko lang, hindi ko talaga papayagan ang kasal ninyo. Nanay, hindi kasalanan ni Anran. Kasalanan ng putang inang Yu Shining na to. Sinasadya niyang dalhin si Xiao Ruichen para magyabang sa harap ko. Kapag gumaling na ako, hindi ko sila palalampasin. Huwag kang mag-alala, Sichuan. Gagalingin kita. Kahit ang buhay ko pa ang kapalit, payag ako. Bakit ba si Yushining ang swerte-swerte? Kailangan kong pagalingin si Song Shichuan at maging reyna ng pamilya Song. Lolo, sa buhay na ito, hindi na muling nagkamali ang apo mo. At ipagtatanggol kita, Lolo. Shining. Itong kwintas na ito, ipinabigay sa iyo ni Lolo bago siya nawalan ng malay, kaya ibinigay ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Xiao ay magiging pinakamatatag na sandigan mo. Hindi ko hahayaang sino man ang makasakit sa iyo at kay Lolo. Sigurado ka na ba talaga? Malaki ang ibababa ng gamot na ito kay Song Shichuan. May malalang side effect. Kapag lumabas ang side effect, mababaho ang buong katawan ni Song Shichuan. Kapag nalaman yan, wala na. Tapos na ang lahat. Ano ba ang alam mo? Kapag gusto mong yumaman, kailangan mong magsapalaran. Walang makakahadlang sa daan ko. Ang paggaling ni Sichuan ay utang namin kay Anran dahil sa dinala niyang pamanang gamot. Talagang karapat-dapat kang maging manugang. Pagkatapos niyang lumabas sa ospital, magpapakasal na kayong dalawa. Basta't ligtas si Sichuan, masaya na ako. Buti na lang at nandyan ka. Basta't kayong dalawa ay magkasama ng matagal, hindi na ako mag-aalala. Si Anran ang swerte ng pamilya Song. Oo nga. O siya nga pala, malapit na ang investment forum, kayo naman maghanda kayong mabuti. Para makita ng mga umaalipusta sa atin kung gaano kagaling ang anak at manugang ko. Narinig ko na pupunta rin ang pamilya Xiao. Sa pagkakataong yon, ipakikita ko kina Yu Shining at Xiao Ruichen na hindi lang gumaling si Song Shichuan, kung hindi sa investment forum, magpapakita siya ng galing. At mapapagtanto ni Yu Shining kung gaano siya katanga sa pagpili. Ma'am, sabi po ni Boss Xiao, darating siya pagkatapos ng meeting. Huwag po kayong mag-alala. Paano nangyari yon? Si Song Shichuan ay dapat malapit nang mamatay. You Shining, hindi mo siguro akalain na sa pangangalaga ko, gumaling na si Sichuan. Kapag namatay na ang may sakit na si Xiao Ruichen, maghintay ka lang at lulupigin kita. Ate Shining, bakit wala ka sa bahay para alagaan si Boss Xiao? Bakit ka nandito? O siya nga pala, hindi mo pa alam, no? Nagamot ko na si Sichuan. Gamit ang aming pamanang sekretong reseta. Mas epektibo pa ito kaysa sa mga pampaswerte. Gawa pala ito sa laso ng bulate na pulbos ng pagkabulok ng puso. Hindi ko akalain na ang tangang si Lu Anran ay gagamit ng ganitong gamot kay Song Shichuan. Yu Shining, kahit magsisi ka ngayon, huli na ang lahat. Ang babaeng katulad mo ay hindi karapat-dapat kahit magsapatos sa akin. Tama ka dyan.
Ate Shining, sayang naman, matagal kang pumili pero isang may sakit pa ang napili mo. Parang hindi magtatagal at mababalo ka na. You Shining, hinampas mo ako? You Shining, binabalaan kita. Huwag kang magpakapalpak. Paulit-ulit niya akong inaasar, pati si Ruishen. Mabuting at sampal lang ang ginawa ko sa kanya. Mali ba ang sinabi ni Anran? You Shining, hindi ba't ikaw ay nagsinungaling tungkol sa magandang kapalaran mo sa pagbubuntis para lang makapag-asawa sa akin? Buti na lang nahalata ako agad, kaya hindi ka nagtagumpay. Hindi ko inakalang patuloy kang nagloloko sa pamilya Xiao. Kapag namatay na si Xiao Ruichen, maghanda kang lumuhod at magmakaawa sa akin para iligtas kita. Song Shichuan, baka wala ka ng pagkakataon. Dahil ikaw ang mauuna. Tumawag ako kay Shining, bakit hindi sumasagot? Hindi, kailangan kong pumunta agad doon. Bilis magmaneho ka ng mabilis. Baka may nalaman si Yu Shining. Shichuan, hindi lang ako sinampal ni Yu Shining, sinumpa ka pa niya. Ang dami mong pinagdaanan, hindi ka naaawa ni Ate Shining, ako na ang naaawa sa'yo. You Shining, binigyan na kita ng pagkakataon. Tao! Hawakan ninyo si You Shining. Tingnan natin kung gaano katigas ang buto mo. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Yu Anran, ibalik mo sa akin yan. Kanina ang tapang mo ah. You Shining, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Song Shichuan, alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang kwintas na ito. Ibalik mo sa akin. Gusto mo ang kwintas? Pwede. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin at kay Anran. Ibibigay ko na sa iyo ang kwintas. Hindi. Hindi. Song Shichuan, alam mo ba ang ginawa mo? Ito ang naiwan sa akin ng lolo ko. You Shining, kanina ang tapang-tapang mo. Ito ang kapalit ng pagsalungat mo sa akin. Song Shichuan, hindi ka ba natatakot sa karma? Kasama ko si Shichuan, tiyak na magiging maayos at ligtas siya. Kung wala ang swerte ko na nagpapalusog sa iyo, Song Shichuan, mauubos lang ang iyong lakas at dugo at mamamatay ka ng masama. You Shining, gusto mong mamatay? You Shining, ano pa ang sasabihin mo? Magandang pagbubuntis at asawang mapalad na katawan. Eh si Xiao Ruichen, napagkakatiwalaan kanya ng todo. Bakit ganon? Sakit na sakit pa rin, hindi na makalabas ng bahay. Ayaw pang maniwala hanggat hindi nakikita ang kabaong, no? Ano ang gagawin mo? You Shining, kung tama ang alala ko, allergic ka sa mangga. Tigilan mo. Tumigil ka. Shining. Kamusta? Hindi ba't sabi nila si Boss Xiao ay may malubhang sakit at hindi na makabangon sa kama? Baka naman talagang swerteng babaeng nagpapaswerte sa asawa si Mrs. Xiao. Si Boss Xiao na matagal nang may sakit, biglang gumaling na. Baka naman si Yu Shining nga ay swerteng babaeng nagpapaswerte sa asawa. Hindi pwede.
Hindi ko talaga siya papayagang agawin si Sichuan. Wala na siyang gaanong panahon, di ba? Talaga bang dahil kay Yu Shining? Talaga bang nagkamali ako? Yu Shining, Ang kapal ng mukha mong apihin ng asawa ko. Akala mo ba patay na ako si Xiao Ruichen? Si Boss Song ang nagtapon noon. Yung kuwintas ni Mrs. Xiao, wala kaming kinalaman doon. talaga bang ikaw? Sichuan, tiyak na gumastos ng malaki ang pamilya Xiao para bumili ng gamot na nagpahaba ng buhay ni Xiao Ruichen. Maraming ganyang pag-aaral sa ibang bansa. Pero marami itong masamang epekto. Hindi tulad mo, Sichuan. Tiyak na magiging malusog at mabubuhay ng matagal. Tama, nababaliw na yata ako. Na naniniwala pa ako sa chismis tungkol sa swerteng babaeng nagpapaswerte sa asawa. Tiyak na gumastos lang ang pamilya Xiao para sa gamot. Paano pwedeng may kinalaman si Yu Shining? Song Sichuan, hindi ako kailanman nakipagtalo sa pamilya mo. Akala ko ba, ang pamilya mo ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Sige, Mga tao. Hawakan ninyo sila. Tulong? Hawakan ninyo sila. bitawan ninyo ako. Kung paano niya trinato ang asawa ko kanina, ganun din ang gagawin ko sa kanya ngayon. Bitawan. Xiao Ruichen. Ito ay investment forum, hindi lugar para maghari-harian ang pamilya ninyong Xiao. Hanggat hindi nabubuwag ang pamilya namin, Ang syudad Timog ay sa amin pa ring mga Xiao ang huling salita. Ayos ka lang ba, Sichuan? Xiao Ruichen. Hintayin mo lang. Sa investment forum na ito, tiyak na mapapataas ko ang Song Group kaysa sa inyong Xiao Group. Maghintay ka, pagsisisihan mo ito. Mga ginang at ginoo, tahimik po. Opisyal nang magsisimula ang investment forum. Hindi ko inaasahang darating din si Don Gavin Villanueva sa forum na ito. Si Don Gavin Villanueva ang pinakamalaking tagagawa ng skincare products sa mundo. Kung sino mang kumpanya ang makakapartner kay Don Gavin Villanueva, tiyak na aangat ang kanilang negosyo. Inaanyayahan ang mga kinatawan ng bawat kumpanya na ipakita ang kanilang produkto. Mga ginang at ginoo, ito po ang pinakabagong skincare product na binuo ng aming Song Group. Ginawa ito mula sa purong halaman, partikular mula sa aloe vera. Sa nakaraang buhay, sa produktong ito ko nakuha ang partnership ni Don Gavin Villanueva. Xiao Ruichen, Yu Shining. Malapit nang matapos ang paghahari ng pamilyang Xiao. Xiao Ruichen, sa pagkakataong ito, talo ka na. Yu Shining, maghintay ka at luluhod ka sa harap ko para magmakaawa. Tiyak na si Song Sichuan sa pamamagitan ng mga alaala ng nakaraang buhay ay naghanda ng produktong ito. Sa nakaraang buhay, sa panahong ito nawalan na ng malay si Xiao Ruichen. Talagang delikado na ang Xiao Group ngayon. Mga ginang at ginoo, ito ang aming produkto mula sa Xiao Group na maingat naming binuo. Ang pangunahing sangkap nito ay galing sa mga halamang gamot at malawak ang target market nito. Mukhang interesante ang produktong ito. Nagulat ako sa Xiao Group. Hindi talaga ako matatalo ni Xiao Ruichen. Sa nakaraang buhay, malinaw na gusto ni Don Gavin Villanueva ang produkto ng aming Song Group. Kaya naman ako ay nakuha ang pamamahala sa Song Group. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapasakamay ko si Don Gavin Villanueva para maungusan ng Song Group ang Xiao Group. Xiao Ruichen, maghintay ka lang na matalo mo ako. Hindi ko pwedeng hayaan ang pamilya Xiao na makuha ang pakikipagtulungan kay Don Gavin Villanueva. Kung hindi, ako pa rin ang maiiwanan ni Yu Shining. Baka hindi po ninyo alam, Don Gavin Villanueva, matagal na pong may sakit si Boss Xiao. Ngayon, kung hindi lang dahil sa gamot, malamang hindi na niya ito matagalan. Don Gavin Villanueva, gusto niyo bang makipagtulungan sa isang kumpanyang saan man, kailanman ay maaaring mawalan ng presidente? Luanran, huwag kang magsinungaling dito. Don Gavin Villanueva, maaari ninyong tanungin ang lahat ng naririto. Sino ang hindi nakakaalam na ang presidente ng Xiao Group ay nawalan ng malay dahil sa sakit? Paano siya magiging ganap na gumaling ng ganito kabilis? Yu Shining, sasabihin mo pa bang dahil ito sa iyong magandang kapalaran sa pagbubuntis at asawa kaya nangyari ito? Kalokohan. Mga ginang at gino, ang aming Villanueva Group ay pipili ng brand na aming makakasama ay sila. Ang pamilya namin, ang mga Villanueva, ang brand na pinili naming makipagtulungan ngayon ay sila.
Pinili talaga ni Don Gavin si Song Shichuan. Yu Shining, nakita mo ba? Xiao Ruichen, sa huli talunan mo pa rin ako. Don Gavin, kanina pa naman ay sang-ayon kayo sa aming produkto? Tama si Ginang Lu, ang makipagtulungan sa isang kumpanya na maaaring mawalan ng presidente anumang oras ay napakalaking panganib, kaya mangyaring makipag-ugnayan na lang kayo sa iba. Hindi totoo yan, gumaling na si Ruichen. You Shining, nilinang mo ang pamilya Song, ang pamilya Xiao. Ngayon, si Don Gavin pa ang gusto mong lokohin? Don Gavin. Ang taong ito na puro kasinungalingan ng bibig, panatag ba kayong makipagtulungan sa kanya? Mukhang tama ang desisyon ko na hindi sila pinili kanina. Don Gavin, Oy, Ginoong Song. Congratulations! You Shining, malapit na akong maging ang reyna ng pinakamayamang kumpanya sa lungsod na ito. Paano ka pa makikipagkompetensya sa akin? Malapit ka nang maipako ko sa lupa. Song Shichuan. Ano ang ibig mong sabihin? Kanina, sobra ninyo akong ininsulto. Ngayon gusto ninyong umalis? Hindi ganun kadali. binigyan ni Lu Anran si Song Shichuan ng labis na pulbos ng pagkabulok ng puso. Malapit nang sumabog si Song Shichuan. Basta't hintayin lang na magsimula si Song Shichuan, magkakaroon pa ng pagkakataon. Yu Shining, nakikita mo na, malapit ko nang makuha ang pamilya Song. Malapit nang magsara ang pamilya Xiao. Kahit ilang beses pang magsimula ulit, hindi ka makakatakas sa pagiging sunod-sunuran sa akin. Napakababa mo talaga. Kung hindi dahil sa kasinungalingan mong magdudulot ako ng swerte't anak at niloko mo ako, paano mangyayari ang lahat ng ito? Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Hanggang ngayon, akala mo pa rin ay ako ang nandaya? Kung ganoon, hintayin mong magsimula ang lason at mamatay ka sa hirap. Sabi mo pa ikaw daw ay magdudulot ng swerte't anak. Kakakasal mo lang sa pamilya Xiao na wala na agad sa Xiao Corporation ang napakalaking oportunidad na ito. Hindi tulad ko at ni Shichuan. Na napagaling ko ang kanyang sakit at ngayon ay nakuha ko pa para sa kanya ang napakahalagang oportunidad na ito. Buti na lang hindi ako naniwala kay Yu Shining. Si Anran ang tunay na nagbibigay sa akin ng swerte. You Shining, dahil sa ating pagkakakilala bibigyan kita ng isang pagkakataon. Malapit nang bumagsak ang pamilya Xiao. Basta't lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa amin. Papayuhan ko si Shichuan na tulungan ang Xiao Corporation. Tama. Basta't ikaw at si Xiao Ruichen ay lumuhod at mangako na magiging aso ng Song Corporation, mag-aabuloy ako ng mga tira-tira ng Song Corporation sa inyo. Yu Shining, nababaliw ka na ba? Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Paulit-ulit kitang binigyan ng pagkakataon. Kung hindi mo ito pahahalagahan, huwag kang magtaka kung wala akong awang ibibigay. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Subukan nyo kung sino ang may lakas ng loob. Hindi pa bumagsak ang Xiao Conglomerate at buhay pa rin ako, si Xiao Ruichen. Kung sino man sa inyo ang gustong makipag-away sa pamilya Xiao, sige, subukan nyo. Song Shichuan. May bodyguard ka, meron din ako. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung makakasakit ka sa amin kahit kalahati. Oo nga, ang pamilya Xiao ang pinakamayaman sa Siyudad Timog. Hindi pwedeng umasa lang sa sinasabi ni Ginoong Song. Paano kung maghiganti ang pamilya Xiao sa atin? Tayo ang kawawa. Malaki ang negosyo ng pamilya Xiao. Hindi basta-basta mababang karote. Huwag na tayong makialam. Mga balimbing. Hindi pwedeng hayaan lang nating umalis ng ganun kadali sina Xiao Ruichen at Yu Shining. Mga ginang at ginoo. Ngayong araw na ito ang pamilya Song ay makikipagtulungan kay Don Gavin Villanueva. Mula ngayon ang pinakamayaman sa Siyudad Timog ay ang pamilya Song na lang. Tama, hindi nyo kailangang matakot sa pamilya Xiao. Nawalan ng pagkakataon ng pamilya Xiao na makipagtulungan kay Don Gavin Villanueva. Putol na ang kanilang cash flow. Sa hinaharap siguradong babangkarote sila. Pagdating sa katatagan at tagumpay, ang pamilya Song pa rin ang masasandalan. Ang sino mang tumulong na parusahan sila
ay makakakuha ng pagkakataong makipagtulungan sa pamilya Song. Basta't makatulong ang sinumang nagturo sa kanila ng leksyon ay makakakuha ng pagkakataong makipagtulungan sa pamilya Song. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Yu Shining. Anong mapapala mo sa pagpapakasal sa pamilya Xiao? Kanina, lumuhod ka pa rin sa harap ko, di ba? Lu Anran. Hindi ka magtatagumpay ng matagal. Akala mo ba yung gamot na ibinigay mo kay Song Shichuan ay talagang siguradong sigurado? Paano nalaman ng putang inang Yu Shining na to? Napakasama mo talagang tao. Shichuan, ngayon ang pamilya Xiao ay parang isda sa palengke. Huwag nating bigyan ng pagkakataon na makabangon yan. Huwag kang mag-alala. Nawala na ng pamilya Xiao ang pagkakataong makipagtulungan kay Don Gavin Villanueva. Kahit pa gumamit ang pamilya Xiao ng gamot para pahabain ang buhay ni Xiao Ruichen, ano pa ang magagawa nila kapag namatay na si Xiao Ruichen? Ang pamilya Xiao ay mababaon lang sa utang at magsasara. Mukhang madidismaya ka. Siguradong ako'y mabubuhay ng maayos at ligtas. Basta't ako'y nabubuhay, hindi babagsak ang pamilya Xiao at lalong hindi mangyayari ang masama kay Ruichen. Ikaw naman, Song Shichuan? Ang oras mo ay hindi na gaanong marami. Ang lakas ng loob mo mang-usap. Song Shichuan, traidor ka at puno ng kasamaan. Maari kang magtagumpay sa ngayon pero magtatagumpay ka ba magpakailanman? Hintayin mo ang kaparusahan sa'yo. You shining putang ina mo, tumigil ka. Ang galit ay magpapabilis lang sa pagkalat ng lason. Song Shichuan, hindi ka magtatagumpay ng matagal. 3. Ngayon ay ipapakita ko sa'yo dalawa kung sino talaga ang mapapahamak, dalawa. Isa. Shichuan, ayos ka lang ba? Shichuan, okay ka lang ba? Imposible. Hindi ba ako gumaling na? Bakit ako nagdugo pa rin mula sa bibig? Ano tong amoy? Ang baho. Parang amoy ng nabubulok at mabahong bagay. Parang galing kay Ginoong Song. Anong sinasabi ninyo? Anong ginagawa ninyo? Hawakan ninyo sila agad. Hindi. Gumaling na ako. Siya yon, si Xiao Ruichen yon. Mamamatay na siya. Nabubulok na siya at umaamoy. Song Shichuan, hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ang sarili mo. Ikaw ang mamamatay. Lu Anran, Hindi mo ba sinabing gumaling na ako? Anong nangyayari? Shichuan, maayos ka naman, bakit bigla kang nagkaganyan? Si Yu Shining talaga yon. Yu Shining itong putang inang to. Galit siya sa'yo kaya siniraan ka niya. Oo, tama. paniguradong panloloko niya yon. You shining. Huwag mo akong lokohin muli. Binigyan ako ni Anran ng sekretong gamot ng kanilang angkan. Gumaling na ako. Sekretong gamot? Ang ibinigay sa'yo ni Lu Anran ay lason, pulbos ng pagkabulok ng puso. Anong nangyayari? Shichuan, maniwala ka sa akin. Anong pulbos ng pagkabulok ng puso? Wala talaga akong kaalam-alam. Siguro si Yu Shining, ang babaeng ito ang may gawa. Sinisiraan niya ang relasyon nila. Yu Shining, huwag kang magsinungaling. Huwag mong isiping sa ganitong paraan ay mababawi mo ang puso ni Shichuan. Shichuan, mahal na mahal kita. Paano kita ipapahamak? Tama si Anran. Tiyak na niloloko lang ako ni Yu Shining. Mahal na mahal ako ni Anran. Paano niya ako lalason? You shining. Paulit-ulit mo akong niloloko. Mukhang kailangan ko na talagang ipakita sa iyo ang aking kakayahan. Tao, hawakan siya. Umatras kayo. Song Shichuan, kung hindi ka naniniwala, pwedeng ipatingin ka ng iyong personal na doktor para malaman kung sino ang nagsisinungaling. Shichuan, huwag kang maniwala sa mga matatamis na salita ng babaeng ito. Nagpapalipas lang siya ng oras. Nagpapalipas ng oras. Nagpapalipas ng oras? Anong saysay noon? Kung sinabi mo nang gumaling na si Song Shichuan, bakit hindi patunayan sa harap ng lahat? You shining. Huwag mo na akong lokohin.
Ang paggaling ko ay nakikita ng lahat. Tatawagin ko ang doktor ngayon din. Para harapan ang pagbubunyag ng iyong kasinungalingan. Ipatawag si Dr. Ben Cruz. Dr. Ben Cruz. Kilalang doktor ka sa Ciudad Timog. Sabihin mo sa kanila ngayon kung talagang gumaling na ba ako. Bagamat mukhang gumaling si Jisong, Ay malalim pa pala ang lason sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Anong sinabi mo? Sichuan, huwag kang maniwala sa kanya. Tiyak na itong walang kwentang doktor at si Yu Shining ay nagtutulungan para lokohin ka. Sa mahabang taon kong pagdodoktor, Hindi pa ako nagsisinungaling. Ang maitim na guhit sa leeg ni Young Master Song. Ay sintomas ng pag-atake ng pulbos ng pagkabulok ng puso. Sichuan, pakinggan mo ako. Ikaw na babaeng ito, nangahas kang magtangka sa akin. Sichuan, ang gusto ko lang naman ay gumaling ka ng mabilis. Hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin ng dahilan. Sichuan, ginawa ko ito para din sa ating anak. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Sichuan, ginawa ko ito para din sa iyo. Para maipatong mo si Xiao Ruchen na itong may sakit sa ilalim ng iyong mga paa. Ang dahilan kung bakit nakakayanan mo, Song Sichuan, ay peking lakas lang mula sa pulbos ng pagkabulok ng puso. Samantalang ako sa pangangalaga ni Shining ay gumaling na, Luan Ran. Lahat ng ito ay dahil Sa sarili mong kasalanan, gumaling? Totoo bang nagdadala ka ng swerte sa asawa? Ako pala talaga ang nagkamali kay Shining. Ako pala talaga ang bulag at walang malay. At nakagawa pa ako ng napakaraming bagay na nakasakit kay Shining. Sa tingin ko, tiyak na ayaw ni Don Gavin Villanueva na makipagtulungan sa isang kumpanyang maaaring mawalan ng responsable anumang oras. Ngayon, malubha na ang sakit ni Young Master Song. Ngunit ang pamilya Xiao ay hindi lang may sapat na puhunan, gumaling na rin si Boss Hao. Sa tingin ko, ang Xiao Corporation ang pinakaangkop na partner ng Fang Corporation. Mukhang si Boss Xiao ay talagang gumaling na. Kung makikipagtulungan sa pamilya Song, talagang napakalaki ng panganib. Young Master Song, ang ating pakikipagtulungan ay tapos na. Ang ating pakikipagtulungan ay tapos na. G. Xiao. Bukas ang bagong kontrata ay ipapadala sa Xiao Group. Inaasahan ko ang ating pakikipagtulungan. Hindi. Don Gavin Villanueva. Magagamot ako, sigurado ako. Maniwala ka po sa akin. G. Xiao, masayang pakikipagtulungan. masayang pakikipagtulungan ang Xiao Group ay hindi ka magsisisi. Sige po. Sige. Don Gavin Villanueva. Sichuan. Sichuan. Ikaw na babaeng hamak, taksil, nakapagbigay ka pa ng lason sa anak ko. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo kay Sichuan. Inay, gusto ko lang talagang gumaling si Sichuan kaya ako nagkamali. Huwag kang magpanggap, gusto mo lang patayin si Sichuan. Mga tao, palayasin niyo ang mapanganib na to. Mula ngayon, huwag ka nang tumapak sa Song family. Inay, pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Dahil mahal na mahal ko si Sichuan, hindi ko kayang mawala siya. Isipin mo na lang na dinadala ko ang anak ni Sichuan, huwag mo akong paalisin. Mahina ang katawan ni Sichuan ngayon, hindi natin alam kung magkakaanak pa siya sa hinaharap. Kung hindi lang dahil sa dinadala mong anak ni Sichuan, hindi kita palalampasin. Ano ang ginagawa mo rito? Shining. Nandito ka. Pumayag ka pa rin makita ako. Alam kong may pagmamahal ka pa sa akin. Shining. Hindi na siya magtatagal. Sa ngalan ng dati nating pagsasama, iligtas mo siya. Ang pagpunta ko rito ay para bisitahin si Song Sichuan. Oras na para tapusin ang ilang bagay. Hindi, kasalanan ko. Nagkamali ako.
Noon, akala ko nagsisinungaling ka kaya ko ginawa ang mga yon. Shining. Patawarin mo ako, pwede ba? Song Shichuan. Asawa ko na ngayon si Shining. Song Shichuan, hindi kita mapapatawad. Ang lahat ng dinaranas mo ngayon ay kabayaran mo. Shichuan, nagising ka rin. Maghapon kang nilagnat, kinabahan ako. Maghapon ka rito sa tabi ko. Basta malusog ka, masaya na ako. Hindi. Hindi ako naniniwalang wala kang nararamdaman para sa akin. Noon, mahal na mahal mo ako. Hindi mo basta-basta ako makakalimutan. You Shining. Mahal mo pa rin ako, di ba? Song Shichuan, sa nakaraang buhay, ikaw ang pumatay sa lolo ko at sa anak ko. Puro galit lang ang nararamdaman ko sa'yo. Paano kita mamahalin? You Shining, anong panibagong kalokohan ang gagawin mo? Huwag mo nang gambalain si Shichuan. Ang walang kwentang ito, walang makikipag-agawan sa'yo. Umalis na tayo. Shining, huwag kang umalis. Shichuan, Shining, kung maibabalik ko lang ang panahon, pahahalagahan kita ng lubusan. Shining, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang pagsisihan mo ang pagpapakasal sa akin. Tara na. Shichuan, Shichuan! Doktor, doktor. Doktor. Ang cute-cute. Shining, ikaw talaga ang swerte namin sa pamilya. Hindi mo lang napag-isa ang Xiao at Fang, binigyan mo pa si Ruichen ng napakagandang anak na lalaki. Shining. Pinaghirapan mo. Inay, napagkasunduan na namin ni Shining Cheng ang ipapangalan sa bata. Magandang pangalan iyan. Ipag-utos ninyo. Sa 3 araw, maghahanda ako ng handaan ng unang buwan para sa apo ko. Gusto kong malaman ng buong Siyudad Timog na may tagapagmana na ang aming angka ng Xiao. Mabuti. Narinig ko, may bagong produkto ang Xiao kamakailan. Sakto, maipapakilala ito sa handaan ng unang buwan. Sa ganitong paraan, ang bagong produkto ay mabilis na maging kilala sa Siyudad Timog. Magandang ideya nga yan. Hindi ko talaga inasahan. Shining, tama nga ang sinabi ni Inay. Ikaw talaga ang biyaya ng aming angkan ng Xiao. Kasalanan ni Yvonne Shining ang putang inang to. Hanggang ngayon, si Song Shichuan ay galit pa rin sa akin. Shichuan, alam kong nagkamali ako. Isipin mo na lang, ipinanganak ko para sa'yo si Aaron Ruiz. Patawarin mo na ako. Nanganak pa ng sakitin, ang kapal ng mukha para magmalaki. Kung hindi dahil nitong mga nakaraang taon na nag-avail ako ng mga eksperto at gamot para buhayin si Shichuan, patay na sana siya. Kung si Shining ang pinakasalan ni Shichuan noon, hindi sana ganito ang nangyari. Kasalanan ni Luan Ran ang malas na to. Walang kwenta ka. Lahat ng ito ay dahil kay Yvonne Shining, ang putang inang to. Yvonne Shining, hindi kita palalampasin. Ano ang nangyari at nagmamadali ka? May ipinadala lang na imbitasyon ang pamilya Xiao. Pagkatapos ng 3 araw, Ang pamilya Xiao ay magdaraos ng. handaan ng unang buwan para sa bunsong lalaki. At sa handang yon, ilulunsad din ang bagong produkto na ipapangalan sa bunsong lalaki. At iimbitahan din ang lahat ng kilalang pamilya sa Siyudad Timog. anong sinabi mo? Totoo palang nagkaanak si Yvonne Shining kay Xiao Ruichen. Hindi ba't lalo siyang magyayabang ngayon? Imposible. Paano siya magkakaanak sa ibang lalaki? Ako lang naman ang minahal niya. Hindi naman. Ako lang ang mahal niya. Ginawa lang niya yon para galitin ako. Paano siya magkakaanak kay Xiao Ruichen? Shichuan, tingnan mo. Yushining kasama na talaga niya si Xiao Ruichen. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Tatawagan ko siya. Shichuan, nakauwi ka na, tingnan mo. Ito ang mga damit na inihanda ko para sa baby. Ano sa tingin mo?
Tingnan mo itong isa. Kapag isusuot ito ng baby natin, siguradong ang cute-cute niya. Kasalanan ko lahat. Nagkamali ako. Ako ang nagtulak kay Shining palayo. Ano ba talagang meron kay Yu Shining? Bakit lahat sila hindi siya makalimutan? Yu Shining, kung hindi ko makuha, hindi ko hahayaang makuha mo. Yu Shining. Gagawin kong sa araw ng handaan ng unang buwan, masisira ang pangalan mo at ng pamilya Xiao. Inay, pupunta lang ako sa CR. Malapit nang dumating si Boss Show. Sundo mo siya. Hintayin ko siya dito. Sige. Tandaan mo ang sinabi ko? Luan Ran. Ano na naman ang gagawin niya? Kailangang gawing malaking issue ito. Ako na ang bahala, huwag kang mag-alala. Shining, Tara na. Tara na. Kumusta po kayo? Tuloy po kayo. tuloy po kayo. Boss Xiao, congratulations po. Salamat sa pagpunta. Ay, ngayong araw na ito salamat kay Shining, napakaganda ng handaan ng unang buwan. Talagang magandang biyena ng pamilya Xiao. Kasalanan mo, nakisawsaw ka. Kung hindi ang birthday party ngayon ay para sana sa apo ko. Walang kwenta. Talagang sinira mo ang pamilya Song. Kapag nakuha ko na ang lahat ng ari-arian ng pamilya Song, iyakan mo ako sa pagmamakaawa. Ang babaeng ito na si Yu Shining, bakit lahat ng magandang kapalaran ay sa kanya napupunta? Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa handaan ng unang buwan ng aking anak. Ngayon din ay ipapahayag namin ang aming grupo, ang Xiao Group, ang pinakabagong produkto na aming binuo, opisyal na ilulunsad ngayon. Pangalanan ko ito gamit ang pangalan ng aking asawa at ng aking anak. Huwag kayong malinlang ng Xiao Group, may problema ang kanilang produkto. Ano ba talaga ang nangyayari? Palaging mahigpit ang quality control ng Xiaoxi. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Ito ang ebidensya. Ang asawa ko, ginamit lang ang skincare products nila, nagka-allergy at nalason ang buong katawan. Nasa ospital pa hanggang ngayon. Yun pala yung kasama ni Luan Ran kanina. Gusto kong makita. Ano ba ang pinagkakaguluhan ninyo? Hindi kaya may problema talaga. Ang ganitong produkto, ayoko nang bumili. Mga kababayan, ang aming Xiaoxi Group ay agad magsasagawa ng investigasyon para malaman ang katotohanan at magbigay ng makatuwirang paliwanag sa inyong lahat. Tama na yan. Pagkatapos ng salusalong ito, hindi ko alam kung makakalabas pa ako ng buhay dito. Oo nga, magpaliwanag na kayo, Xiao family. Mga bagay na nakakasama sa tao tulad nito, dapat kong basagin. Kailangan kong ipaglaban ang hustisya para sa asawa ko. Pigilan siya. Ang Xiaoxi ninyo walang pakialam sa buhay ng tao. Kailangan kong ipaalam sa lahat ang totoo sa inyo. Ginoo, kung ang asawa ninyo ay talagang nagkaproblema dahil sa aming produkto ng Xiaoxi, pananagutan namin ng buo ang Xiaoxi. Ngunit kung walang kinalaman ang Xiaoxi, kayo ang mananagot ng buo. Nasa ospital ang asawa ko ngayon, namamaga at sumasakit ang buong katawan. Ayon sa doktor, allergy at pagkalason. Ang produkto ninyo ay parang cancer. Kawawa naman ang ginoong ito. Ang Xiaoxi Group ay dapat magbigay ng paliwanag. Yu Shining, hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin ang kumpanya. Hindi ba't napakawalang puso mo? Talagang mahilig maghanap ng gulo. Ayokong makisali sa ganitong bagay. Kahit matanda, nagka-allergy sa produktong ito. Paano kung bata ang gumamit? Nakakatakot isipin ang magiging resulta. Para lang kumita, ang Xiaoxi Group ay hindi na alintana ang kaligtasan ng mamimili. Ang ganitong kumpanya. Paano tayo magtitiwala? Pakiusap tahimik po muna.
Ang aming mga produkto ay palaging dumadaan sa mahigpit na pagsusuri at may report. Assistant, ipamahagi ito. Ang aming Xiaoxie ay malinis ang konsensya, walang dapat ikatakot. Mukhang ang produkto ng Xiao family ay walang problema. Oo, hindi kaya ang mga taong ito ay nagtutulungan para sadyaing siraan at mantsahan ng Xiao? Huwag kayong padaya sa kanya. Ang report niya, peke talaga. Para sa Xiao Group, madaling gumawa ng peking report, hindi ba? Oo, sa isang pirasong papel lang, paniniwalaan namin ang produkto ninyo na walang problema. May punto rin ang sinasabi nila. Paano kung peke ang report na ito at kami ay bumili at gumamit nito at nagka-allergy? Kanino kami lalapit? Yushining, hindi mo pa rin ba gustong umiwas sa katotohanan hanggang ngayon? Ang aming Xiao family, marangal at matuwid at hindi natatakot sa anumang panirang puri. Maganda ang salita mo. Kung sinasabi mong malinis ka, magpakita ka ng ebidensya. Oo, kung walang ebidensya, ibig sabihin may problema ang produkto ninyo. Dapat nating boykotehin ang Xiao. Boykotehin ang Xiao. Boykotehin ang Xiao. Boykotehin ang Xiao. You Shining. Kung walang ebidensya, aminin mo na agad. Baka bigyan pa namin ng konting respeto ang Xiao Group. Kung hindi, baka sisirain talaga ng lahat ang inyong pagtitipon. Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Ito ang ebidensya. Sinong nagsabing wala akong ebidensya? Ito ang ebidensya. Tandaan mo ang sinabi ko. Siguraduhing magingay ang sitwasyon. Ako na ang bahala, huwag kang mag-alala. Peke ang bidyong ito. Peke ang bidyong yan na ginawa mo. Ji Xiao. Kahit hindi ninyo aminin, may problema ang produkto ninyo. Pero hindi ninyo dapat ginawang peke ang video para ipahamak kami. Totoo ba ito? Magpulis tayo at imbestigahan, malalaman din natin. Paano kung magpulis tayo? Hindi ko talaga kilala ang taong ito. Siya ang nagsisinungaling. Peke ang bidyong ito. Ji Xiao, hindi ko sinasadya. Sinisisi ako ng babaeng ito. Hindi ko ito ginusto. Ako, naging sakim lang ako sa pera. Sana ipatawarin ninyo ako. Huwag niyo pong ipatawag ang pulis. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang gahaman sa pera. Anong kinalaman ko dyan? Naalala ko na, hindi ba't ito ang manugang ng Song Group? Kaya pala siya ganito kaaktibo. Sinisisi si Ji Xiao para sa kompetisyon lang siguro. Sinadya niyang maghanap ng tao para siraan ang Xiao Group. Hindi ko akalain na ang pamilya Song dahil sa kompetisyon ay gagawa ng ganitong kasamang bagay. Mga ginang at gino, hindi ganon. Paumanhin sa pangamba na idinulot nito sa inyo. Salamat sa inyong pagdalo ngayong araw. Salamat din sa inyong tiwala sa Xiao Group. Mahigpit naming susubaybayan ang kalidad ng produkto. Hindi namin bibiguin ang inyong tiwala, mga tauhan. Ang mga tagasong na ito ay sinadyang gumulo sa handaan ng unang buwan ng anak ko. Itapon niyo silang lahat. Ang mga taong tulad nila ay dapat paalisin. Grabe naman. Buti na lang may ebidensya si Ji ng Xiao. Kung hindi na ipahamak na siya. Xiao, Gijiao. Bitawan mo ako. Ang sama ng ugali ng pamilya ni Xiao. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Nanay. Walang kwenta. Pag-uusapan natin to pag-uwi. Dalhin niyo siya. Puta kang taksil ka. Hindi mo lang sinaktan si Sichuan kaya't hindi na siya makalabas. Pinahiya mo pa ako ngayon. Ang pamilya namin na Song, paano nagkaroon ng manugang na tulad mo? Nanay, ginawa ko ito para rin sa Song Group. Dahilan, para sa sarili mo lang talaga yan. Kung hindi lang dahil sa dinadalang tao mo, siguradong ikukulong kita. Puta ka! Nangahas kang saktan si Shining. Sichuan, ako ang asawa mo. Presidente Song, may masama. Ang nangyari sa party, hindi alam kung sino ang nagkalat sa internet. Ngayon, ang stocks ng Song Group ay bumagsak na ng 10 puntos. Ano? Pokpok, kasalanan mo itong lahat. Sa party, sinira mo ang pangalan ng pamilya Song. Gusto mo ba kaming patayin? Nanay, ang balitang yan siguradong galing kay Yushining. Huwag mong kalimutan noon, siya ang tumangging tumulong kay Sichuan. Kaya nagaganito si Sichuan ngayon. Nanay, kayang-kaya mo bang manood lang habang sina Yushining at Xiao Ruichen ay nagtatagumpay? Ang pamilya nating Song, ganito na lang ba ang kahihinatnan? Tama, si Yu Shining ang napili kong mapangasawa para kay Sichuan. Bakit siya masaya at kumpleto, samantalang si Sichuan ko ay malapit nang mawala? Lahat ito kasalanan ng babaeng walang puso. Hindi ako makapagtanggap. Nanay,
May utang na loob ang pamilya Song kay Yu Shining. Hindi lang natin iniligtas ang lolo niya, pinakilala pa natin siya sa nanay ni Ji Chao. Pero ganito siya kawalang hiya. Sina Xiao Ruichen at Yu Shining nagawa pa nilang gawin ito. Nanay, Basta payag ka lang, may paraan ako para maibalik ang reputasyon ng Song. At talunin ang benta ng Xiao at sampalin natin ang Xiao. Anong paraan ang meron ka? Tayo, pwedeng mag-organisa ng gawaing pangkabutihan. Yung bagong labas na produkto, ipamigay natin ng libre sa mga customer para malinis ang imahe ng Song at masampulan din ng Xiao. Maagaw pa natin ang mga customer. hindi pwede. Alam mo ba kung gaano kalaki ang lugi natin kung ganito? Sichuan, wala nang ibang pagpipilian ang pamilya Song. Kailangan nating sumugal o maghintay na lang na tuluyang bumagsak ang stock. Kasalanan ito ni Yu Shining na napakalupit. Siya ang nagtulak sa atin dito. Noong nakaraang buwan, ang Xiao at ang Song ay sabay na naglabas ng produktong ito. Ang gastos lang ay 10 piso pero ipinagbibili ng 2,000. Kailangan lang nating magpatuloy sa pagbibigay ng ilang panahon at magpaimbita ng mga reporter para mag-promote na sobrang mahal ang presyo ng Xiao Group. Sa ganitong paraan, hindi magtatagal ang mga customer na iyon ay mapupunta na lahat sa Song. Ang Xiao ang nangunguna sa industriya sa loob ng maraming taon. Panahon na para ang Song naman ang umupo sa trono. Si Yu Shining talagang walang utang na loob. Hindi lang siya nagbalik ng kabutihan, nakipagsabwatan pa sa pamilya Xiao laban sa atin. Ngayong pagkakataon, dapat kong ipakita sa kanya at sa pamilya Xiao ang kapalaran nila. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Pero, sasabihin ko sa iyo, kung may mangyaring problema, ikaw ang mananagot. Sige. Mga kababayan, ngayong araw, ang Song Conglomerate ay patuloy na mag-aalay ng libreng mga skincare product. Ito kapareho ng dati ng inilabas ng Xiao Conglomerate. Pero ang Xiao Conglomerate, ibinebenta nila ito ng 2,000 piso. Hindi inaasahang libreng ibibigay ng Song. Ang mura ng benta ng Song, baka peke ito? Talaga nga. Huwag kayong mag-alala. Ang moisturizer naming ito at ng Xiao, pareho ang pinagmulan na patent. Tunay at dekalidad. Kami bilang pasasalamat sa mga suki, espesyal kaming nag-aalay ng libre. Hindi lang iyon, magdodonate din kami ng 10 milyong pisong tulong. 10 milyon. Para makatulong sa advokasya. Kukuha rin ako. Isa para sa akin. Ako rin, ako. Sa akin, ako na ang nauna. Yu Shining, ngayon, nasa Song na ang mga customer. Nagkalat din ako ng balitang mapagsamantala at sobrang mahal ang Xiao. Titingnan ko lang kung hanggang kailan kayo tatagal. Boss Xiao, may masama. Maraming nagsasabi online na ang kumpanya natin ay nagtataas ng labis ng presyo. Yung produktong napakamura lang ang gastos, pinagtatatluhan o higit pa ang presyo. Ang Song Conglomerate mas mura ng ilang beses kaysa sa atin. Kahit yung ibang produkto nila, libre pang ibinibigay. Ngayon maraming customer at partner ang lumipat na sa Song. Ano? Ang mga Song nga ang may kagagawan nito. Boss Xiao, anong gagawin natin ngayon? May mga influencer na nagsasabing ang produkto ng kumpanya natin hindi tugma ang kalidad. Ang stocks ng kumpanya ay bumagsak na ng 5 puntos. Ang pamilya Song gusto nilang gamitin ng charity para magpaputi ng kanilang imahe. At sabay na sirain tayo. Nanay. Ruichen. Nakita ko na ang mga balita sa internet. Nagugulo na ang loob ng mga tao sa kumpanya ngayon. Marami sa mga partner natin ang tumawag para magtanong tungkol sa sitwasyon. Kung bababa pa ang stocks natin, ang daloy ng pera natin ay hindi na magtatagal. Nanay, huwag muna kayong magpanik. Naabisuhan ko na ang PR department para aksyonan ito para makumpirma agad ang mga chismis. Magiging epektibo ba ang paglilinaw? Puro negatibong balita na ngayon sa internet. Naniniwala na ang mga customer. Mga hayop ang mga Song na yan. Nagpapamigay sila ng libreng gamit habang kumakalat ng chismis laban sa atin. Halatang target nila tayo. Nanay, kapag ganon, lalo tayong hindi dapat magulo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala rito. Huwag ka ring masyadong mag-alala. May halaga pa rin naman ang mga skincare products. Sa pagpapamigay ng libre ngayon ng mga Song, ganito ang ginagawa nila. May problema talaga yan. Maghahanap ako ng mag-iimbestiga ng maigi. Shining, salamat.
Imbestigahan mo rin ang pamilya Song, tingnan mo kung may iba pa silang sikreto. Sige. Ang lakas ng loob ng mga Song na planuhan ng pamilya Xiao ng ganito. Hindi ko sila palalampasin ng ganun-ganun na lang. Ganito pala. Ang opisina ng presidente. Ganito pala ang pakiramdam. Si Song Ruoyun ngayon ay buong puso ang nag-aalaga kay Song Shichuan. Ang buong Song Group ay nasa ilalim ko na. Hindi magtatagal ang Song Group ay tunay na magiging akin na. Pasok! Sir Lu, ito ang cost report para sa charity event na ito. Sa event na ito, napakarami ng libreng skincare products na ipinamahagi natin. Lumampas na sa budget ang gastos. At saka, malaki na talaga ang lugi. Ano ba ang ginagawa ninyo? Bakit ang laki ng lugi? Hindi ba na-compute na ito ng maayos? Nung kinukompute namin noon, hindi namin inakala na ganito karami ang pupunta. At saka ayon sa utos ni Sir Song, hindi pwedeng dayain ang mga materyales. Kailangang dekalidad ang gamitin, kaya mas mataas talaga ang gastos. Nalulugi na tayo, bakit paggagamit ng pinakamagandang materyales? Pero Sir Lu, kung mumurahing materyales ang gagamitin, paano kung malaman ng iba? Kapag may naging problema, Unti-unti nang bumabalik ang reputasyon ng Song Group. Sino pa ang mag-iisip tungkol sa materyales? At saka, ang mga customer na yon, nakakuha na ng libreng produkto, maswerte na sila. Sino pa ang magrereklamo? pero ito, Pakikinggan mo ako. Ngayon, ako ang masusunod sa Song Group. Gawin mo ang sinabi ko. Gamitin ang pinakamura sa lahat ng materyales. pero Boss Lu, masyadong malaki ang panganib nito. Kung malaman ito ni Boss Song, Ako na ang kausap kay Boss Song. Asikasuhin mo na. Ako ang bahala kung may problema. sige, aayusin ko na ito. Hello? Ma. Ano yon? Wala namang problema sa kumpanya, di ba? Anong problema ang pwedeng mangyari kung nandito ako? Sige, bahala ka na. Tandaan mo, huwag kang magkamali kahit kailan. Ma, huwag kang mag-alala, ma. Duwag, basta mapanatili ko lang ang posisyon ko, ano naman ang konting panganib? Xiaorui Chen Yushining, hintayin niyo. Talagang gagawin ko na matatalo kayo ng lubusan. Gawin mo ang sinabi ko. Lahat ng materyales. Gamitin ang pinakamura. Hindi ko inakala na si Luan Ran ay gumamit ng ganyang mababang uri ng materyales para sa mga libreng item. Andran, sa pagkakataong ito, ang Song Group ay nakaligtas sa krisis. Talagang salamat sa'yo. Kahit si Sichuan ay masayang-masaya, bigla na lang gumaling ang katawan. Nakakalabas na. Inay, ako rin ay miyembro ng pamilya Song. Ito lang naman ang dapat kong gawin. Hindi ko inakalang si Luan Ran ay may pakinabang din pala. Ngayon, ang Song Group ay malapit ng palitan ang pwesto ng Xiao Group. You Shining, hindi ko inakalang ngayon ay nakakapagpahinga ka pa rin. Malapit nang mabangkarote ang Xiao Group. May oras ka pa para maglibot-libot? Ano? Parating na ng aming Song Group kung gaano kasikat? Malalim ang ugat ng pamilya Xiao, hindi basta-basta mababangkarote. Ang pamilya Song naman, bagong-bago pa lang ang pag-ahon. Huwag masyadong masaya, baka magdulot ng kalungkutan. You Shining, tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo. Mukhang takot ka na, ano? Sabi mo pa, ikaw daw ay may good luck at husband prospering na katawan. Sa tingin ko, ikaw ay isang malas. Tignan mo, pagkapasok mo sa pamilya Xiao, malapit nang mabangkarote ang Xiao Group. Napakasama ng dala mo. Mas mabuti pa yon kaysa sa iyo na kumikita sa pamamagitan ng panlilinlang at pagsalungat.
Luanran, akala mo ba yung mga ginagawa mo matatagalan mong itago? Ako, sinusubukan ko lang ibalik ang reputasyon ng Song Group. Ikaw naman tumutulong kay Xiaoruyi Chen para gibain ang pamilya Song. Sayang lang, wala kayong kakayahan para gawin yon. Ngayong nandito ka na, huwag ka nang umasang makakaalis ka ng madali. Ang pagpunta mo rito ngayon ay para mag-espiya sa mga lihim ng Song Group, di ba? Mga tauhan, hawakan siya. Tigilan nyo yan. Tumigil ka. Sichuan, bakit ka nandito? Sichuan, kakagaling mo lang sa sakit, naglilibot ka na agad. Paano kung magkasakit ka ulit? Nanay, okay lang ako. Shining. May sasabihin ako sa'yo. Sichuan, bakit hindi mo sinabi sa akin na aalis ka? Tumahimik ka. Shining. Ako ang nagkamali noon. Hindi dapat ako naniwala agad at nagkamali ng hinala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hihiwalayan ko si Luanran. Magsimula ulit tayo, okay lang ba? Song Shichuan, ang kapal talaga ng mukha mo? May asawa na ako at akala mo gusto pa rin kita? Alam ko. Pero iba na ngayon. Mabubuwag na ang Xiao family. Ako lang ang makakapagbigay sa'yo ng lahat ng gusto mo. Shining. Basta gusto mo lang, tatanggapin kita ng walang hinanakit. Hindi pwede, hirap na hirap akong buhayin muli ang Song Group. Hindi ko hahayaang makialam si You Shining. You Shining, ang kapal talaga ng mukha mo. Dito sa harap ng maraming tao, hayagan kang nandiligaw sa asawa ko. Luanran, huwag kang magbintang ng ganyan. You Shining, ngayon sisirain ko ang pangalan mo. Luanran, kung ganyan ang gagawin mo, huwag kang magalit kung gantiin kita. Kakasabi lang sa akin, may problema yata sa materyales ng libreng produkto ng Song Group. Anong nangyayari? Ma, huwag kang maniwala sa kanyang paninirang puri. Pang-ibabaw na materyales ang ginamit namin. You Shining, tumigil ka sa pagkalat ng chismis. Chismis ba? Ikaw ang nakakaalam sa puso mo. You Shining, ang babaeng ito. Ano ba talaga ang alam niya? Sa tingin ko ang sagot ay malalantad din. May ganti ang langit sa mabuti at masama. Ang mga ginawa mo ay malalantad din sa tamang panahon. You Shining, huwag kang magyabang, hindi kita hahayaang magtagumpay. Siya ang nagbigay sa amin ng skincare products. Boss Xiao, nalaman namin na ang anak ni Luanran at si Song Shichuan ay walang koneksyon. Mga kababayan, maayos nating pag-usapan. Paano maayos? Ginamit ko ang produkto ninyo kaya ganyan ang nangyari sa mukha ko. Ako rin. Kaya pala, bakit kayo napakabait? Yun pala mga depektibong produkto ang ibinigay ninyo. Mga kababayan, huwag kayong maloko ng Song Group na ito. Ang produkto nila ay may problema talaga. Mga kababayan, alam kong kayo ngayon ay galit na galit, pero kailangan may ebidensya ang sinasabi. Ang mga produkto ng Song Group, bawat isa ay gawa sa dekalidad na materyales, walang daya. Ito ang test report namin sa moisturizer ninyo. Nakasulat ng malinaw, puti sa itim. Ang ginamit ninyo ay ang pinaka-mapanlinlang na materyales. Alam ba ninyo na ang paggamit nito ay makakasira ng mukha? Ano ba to? Ano ba talaga ang ginawa mo? Inay, gusto ko lang bawasan ng gastos. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Bawasan ng gastos? Alam mo ba na ang ilang mumurahing produkto ay maaari pang mamatay ang tao? Alam ko na mali ako, tulungan mo ako. Nagkamali lang ako sandali. Alam mo ba yan? Kapag lumaki ang isyong ito, matatapos na ang Song Clan, gusto mo bang sirain ang pamilya namin? Inay, tulungan mo ako. Ako na ang bahala sa problemang ito. Paano mo ito lulutasin?
Hindi ko dapat pinagkatiwalaan ka. Ikaw ay isang malas. Sinira mo ang pamilya namin. Aba, ikaw ang pumalit sa mga materyales. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang mukha namin. Magbayad ka, magbayad ka. Inay, alam mo naman wala akong perang ibabayad sa kanila. Dahil kay Aaron Ruiz, tulungan mo na ako. Kung hindi mo ako tutulungan kapag nagreklamo sila sa pulis, huhulihin nila ako. Hindi pwedeng mawalan ng nanay si Aaron Ruiz. Hindi ko inakala noong nakaraang buhay, si Song Shichuan ay gagawa pala para sa isang kakatuwang katotohanan na papatay sa akin at sa lolo ko. Luanran, huwag ka nang magdrama. Akala mo ba sa pamamagitan ng bata ay makakaligtas ka? Ang batang ito ay hindi talaga sa angka ng Song. Ano ang sinasabi mo? You shining ang bata ay kay Sichuan. Huwag kang magsinungaling dito. Wala kang ebidensya. Nang aapi ka lang. May ebidensya ako para patunayan to. May ebidensya ako na makakapagpatunay. Xiao Ruichen. Anong ebidensya? Ano ba talaga ang nangyayari? Ito ang chat history ni Luanran sa ibang lalaki. At itong isa pa. Ito ang DNA test ng bata mo kay Luanran. Paano nangyari ito? Ikaw talaga puta. Ang galing ng plano mo. Gamit ang isang anak sa labas, ang pamilya Song ay ginulo mo. Sichuan, ginawa ko lang ito dahil sobra kitang mahal. Tama na. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. Napakasama mong babae. Dahil sa'yo, ang pamilya Song ay nahulog sa ganitong kalagayan. Lumabas ka! Hinding-hindi ka na makakabalik sa pamilya Song. Tama. Nilinlang kita. Walang kwenta ka! Bukod sa akin, sino pa ang magpapakasal sa'yo? Puta, bulag talaga ako nun nang pakasalan kita. Kung wala kang pera, paano ako magpapakasal sa'yo? At ikaw, Song Royun, mabait ka ba? Pumayag ka lang na pakasalan ko si Sichuan dahil kaya kong magbigay ng anak sa pamilya Song. Ikaw? Sasabihin ko sa'yo, ako si Luanran kahit mamatay ako ngayon, hindi ko kayo pababayaan. Tapos na ang Song clan. At see you signing. Xiao Ruichen, huwag ninyong isipin na nanalo na kayo. Hindi ko kayo palalampasin. Luanran, wala ka ng pagkakataon. Gumamit ka ng dekalidad na materyales at nagdulot ng pinsala. At nangahas pang magkalat ng maling chismis laban sa Xiao Clan. Ang naghihintay sa iyo ay ang batas lamang. Wala akong kasalanan. Hindi ninyo ako maaaring arestuhin. Miss Lu, malinaw ang ebidensya. Mas mabuting sumama ka na sa amin. Bitawan ninyo ako! Bitawan ninyo ako! Ang mabuti at masama ay may katapat na kapalit. Sumama na rin kayong lahat sa presinto para sa investigasyon. Sichuan. Sichuan, tumawag ng ambulansya. Sichuan. Sa ngayon, nakabuo na ang Xiao Group ng produktong panlunas sa allergy. Ang Lunasa, pangulo ng Xiao Group, ay nagsabing ipamimigay ng libre ito ng 1 linggo. Ang mga konsumereng naapektuhan ng produkto ng Song Group ay unti-unting gumagaling na. Ipinahayag din ng Song Group ang pagbabangkarote nito. Nabangkarote na rin ang ating Song Group. Talagang wala na tayong anumang naiwan. Ang pamilya nating Song ay ginulo ng babaeng yan na si Luanran. Nasa malaking problema tayo dahil sa kanya. Ngayon,
Maraming naghahanap sa atin para humingi ng bayad pinsala. Sichuan, sa sitwasyong ito, hindi na tayo makakalabas talaga. Sichuan, ayos ka lang ba? Kung minahal mo lang ng maayos si Shining noon, hindi sana naging ganito ang lahat. Shining? Tinatawag mo pa rin ang pangalan niya? Anong silbi niyan? Hindi ka man lang tinulungan? Nakipagkumpetensya pa sa pamilya nating Song. Ginulo niya ng husto ang pamilya nating Song. Babaeng walang pusong yan. Inay, Sichuan, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo ang anak ko. Luanran, may mukha ka pang pumunta rito. Ginulo mo ang pamilya namin. Nasa malaking problema kami dahil sa'yo. At ngayon, hihingi ka pa ng tulong sa amin? Ang batang yan, lumayas ka rito agad. Huwag mong dungisan ang sahig ko. Inay, kasalanan ko ang lahat. Pero si Aaron Ruiz ay inosente. Nakikiusap ako sa'yo. Wala na talaga akong mapupuntahan. Kung ayaw mong umalis, ipapaalis na kita. Tao, palayasin niyo siya. Halika, itapon siya palabas. Nanay, pakiusap, tulungan mo ako, sabi ng doktor. Aaron Ruiz, kung hindi siya magpa-opera, mamamatay siya. Pakiusap, tulungan mo ako. Para sa akin at kay Sichuan, dahil sa panahong magkasama tayo, tulungan mo ako, pakiusap. Sichuan, nakikiusap ako sa iyo. Dahil sa ating nakaraan, dahil tayo ay mag-asawa, tulungan mo si Aaron Ruiz, pakiusap. Paano ka nakahihingi kay Sichuan? Ginamit mo ang anak sa labas na iyon, niloko mo ang aming pamilyang Song at ginulo kami. Kung hindi dahil sa aming angkan ng Song, isinangla para mabayaran ang bahagi ng utang. Akala mo makakalabas ka? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi ang aking angkan ng Song, ang aking Sichuan ay magiging ganito. Ano pang hinihintay ninyo? Palayasin siya. Nanay, Sichuan, tulungan ng bata, pakiusap. Tulungan si Aaron Ruiz, pakiusap. Masama ang balita, ginang binata. Nandito na ang mga tao mula sa korte. Sabi nila, kukunin nila ang bahay na ito para mabayaran ang utang ng kumpanya. Ano ang sinabi mo? Hindi pwede. Ito lang ang natitira sa akin. Wala na talaga akong natitira. Sichuan. Sichuan, huwag mo akong takutin. Ginang, makipagtulungan po kayo. Kami po ay magsasagawa ng pagsamsam. Sa bahay na ito. Mangyaring kayo at ang mga kaugnay na tao. Ay umalis na kaagad. Kung hindi, ipapatupad namin ito ng sapilitan. Bahay ko ito, wala sa inyo ang pwedeng magsamsam nito. Doktor, nakikiusap ako sa inyo. Sagipin ninyo ang anak ko. Maraming beses ko nang sinabi, wala kang pera, walang magagawa ang ospital na operahan ang anak mo. Mas mabuti pang humanap ka ng pera. Wala talaga akong magagawa ngayon. Siguradong babayaran ko ito balang araw. Nakikiusap ako, maging mabait kayo. Sagipin ninyo ang anak ko. Doktor, Sichuan, Song Sichuan. Nurse, kumusta na ang anak ko? Hindi na magtatagal ang pasyente. Ihanda na ng pamilya ang mga dapat gawin. Ano ang sinasabi mo? Paano ito nangyari? Napakabata pa niya. Paano siya mamamatay? Tiyak nagkamali kayo. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya. Inay. Sichuan. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na ipagpatuloy ang Song Clan. Pero huwag kang mag-alala. May konting ipon pa ang iyong ina para maggamot ka. Bagsak na ang angkan ng Song. Ano pa ang magagawa ko? Sino pa ang makakapagligtas kay Aaron Ruiz? Ginang Lu, pumunta na kayo kaagad. Nag-aagaw buhay na ang anak mo. Ano, Aaron Ruiz? Aaron, imposible. Talagang imposible. Ang liit-liit pa ng Aaron ko. Paano siya mawawala ng ganun na lang, Aaron? Tingnan mo naman si nanay.
Dok, pakiusap. Iligtas mo ang Aaron ko. Napakaliit pa niya. Hindi siya pwedeng mamatay. Ma'am, kumalma ka muna. Ikaw talaga. Nagtulungan kayo ni Yushining na putang inang yon para lokohin ako. Kayong lahat ang pumatay kay Aaron. Ang anak ko napakaliit pa. Paano siya mamamatay? Hindi siya pwedeng mamatay. Ma'am, kumalma ka? Maghanda na kayo? Iligtas mo siya. Aaron? Aaron, huwag mo akong iwan, anak. Aaron. Balita ko gumagaling na ang lolo mo, malapit nang gumaling. Oo, ngayon si Lolo siguradong gustong-gusto ka nang makita. Baka sakaling kung madalas kang dumalaw, mas mabilis pang magising si Lolo. Anong nangyari? Parang pamilyar yung mukha niya. Huwag muna natin siyang pansinin, pupunta pa tayo kay Lolo. You shining, putang ina mo. Hindi ba yan ang asawa ni Young Master Song? Balita ko na bangkarote ang Song family, pinalayas siya, na wala pa ang anak niya. Karapat dapat sa kanya yan. Noon gumamit siya ng masamang paraan para makipagkompetensya. Muntik na akong mapasama ang muka. You shining, bakit ang saya-saya mo? Namatay ang anak ko. Nawalan na ako ng lahat. Ikaw ang ganda-ganda ng buhay mo. Hindi kita palalampasin. Talagang hindi. May awa ang Diyos sa Lolo, maniwala ka, gigising na siya agad. Hahanapin ko ang doktor, itatanong ko ang kalagayan niya. Sige, kukunin ko na lang ang gamot. You shining. Bakit ako ang nawalan ng lahat? Ikaw naman ay napakasaya. Hindi ako makapagtanggap. Ang hindi ko makuha, huwag mo ring asahan. You shining? Hindi ba't lolo mo ang pinakamamahal mo? Kaya papatayin ko siya. Tingnan natin kung paano ka magyayabang. You shining. Malapit na. Mawawalan ka na ng pinakamahalaga sa iyo. Sino ka? Gising na. Tamang-tama ang paggising mo. Tamang-tama para makita mo kung paano kita papatayin. Matandang linta. Pumunta ka sa impyerno, tumigil ka. Tigil. Luanran, ano ang gagawin mo? Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka, papatayin ko siya. Luanran, kumalma ka. Ano ang gusto mo? Pwede nating pag-usapan ng maayos. Pakiusap, huwag mong saktan ang lolo ko. Pag-usapan natin. Ano pa ang pag-uusapan natin? Hindi ba't mahal na mahal mo ang lolo mo? Kung gayon papatayin ko siya ngayon. Hayaan mong maranasan mo rin ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay. Huwag, huwag. Luanran, kung may galit ka sa akin ka, huwag mong saktan ng lolo ko. Wala siyang kasalanan. You shining, narating mo rin ang araw na ito. Sino ba ang nag-utos sa'yo at sa pamilya Xiao na maging ganito kalupit? Pinutol ninyo ang aking ikinabubuhay. Dahil masyado kayong malupit? Kaya namatay ang aking si Aaron Ruiz nang hindi na gumaling. Kayong dalawa ang pumatay sa anak ko. You shining, huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka, itutusok ko ito. Hindi ako lalapit. Hindi ako lalapit, Shining. lolo. Kung gusto mong iligtas ang lolo mo, pwede. Ngayon din, lumuhod ka at magmano sa akin. Ginawa ko na ang sinabi mo. Ngayon, pakawalan mo na ang lolo ko. Sige, pakakawalan ko na ang lolo mo ngayon. Kayong mag-apo, magkita na lang tayo sa impyerno. Huwag. Shining, shining. Ruichan, anong gagawin natin? Mag-isip ka ng paraan para mailigtas si lolo. Huwag kayong gagalaw. Sinong maglalakas loob na lumapit? Papatayin ko itong matandang to. Huwag ninyong isipin na isang bagay lang ang dala ko. Huwag kayong kikilos.
Luanran, pakawalan mo ang lolo ko. Anong galit mo, anong sama ng loob mo sa akin mo ibuhos. Matanda na ang lolo ko. Hindi niya kakayanin ang ginagawa mo. Shining. Okay lang si Lolo. Tumahimik ka. Luanran, kumalma ka. Umatras kayo? Dahil sa inyong lahat? Wala na akong natira ngayon. Bakit kayo ang nabubuhay ng payapa at masaya? Sa mismong panahong ito, biglang nagising itong matandang to. Bakit? Bakit lahat ng magagandang bagay nangyayari sa'yo, Yushining? Bakit ba lahat ng magagandang bagay ay nangyayari sa'yo, Yushining? Ruichen. Ruichen, Luanran, bitawan mo siya. Umatras ka, huwag kang lalapit. Lalapit ka, papatayin ko siya. Kung gagalawin mo si Shining, hindi kita pababayaan na mamatay ng maayos. Wala na akong natira ngayon. Nawala na rin ang anak ko. Ano pa ang ikinatatakot ko sa kamatayan? Kahit mamatay man ako ngayon, isasama ko si Yushining sa paglalakbay ko. Bitawan mo. Lolo. Apo ko yun. Shining, umatras. Ma, may nangyayari ba sa labas? Mga pasyente at kasama, huwag kayong aalis ng basta-basta. May nakasibat na tao na nanggugulo sa isang matandang pasyente. Ngayon, binihag niya ang asawa ng presidente ng Shaw Group. Huwag kayong lalabas ng basta-basta, baka kayo ay masaktan niya. Shaw Group? Si Shining yun. Sichuan? Nababaliw ka ba? Hindi mo ba narinig ang nurse kung ano ang sinabi kanina? Nanay, ako'y lalabas para iligtas si Shining. Hindi niya tatanggapin ang kabutihan mo. Dito ka na lang at manatili sa kwarto. Hindi. Sichuan. Shining. Luanran, papatayin mo ako. Hindi ka rin mabubuhay. Isip-isipin mo. May pagkakataon ka pang magsimula ulit. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Magsimula ulit. Wala na si Aaron Ruiz. Wala na ang Songshi. Yushining. Ano bang kulang ko kumpara sa'yo? Bakit ang buhay ko ay hindi kasing ganda ng sayo? Luanran. Huwag kang padalos-dalos. Yushining. Hindi ba't ikaw ang swerte at nagpapayaman sa asawa? Sabihin mo kung papatayin kita ngayon. Ang lahat ng meron ang pamilya Xiao ngayon ay mawawala, di ba? Ang ganda-ganda ng mukha mo, sayang naman. Malapit nang maging isang bangkay. Anran? Anran. Anran. Bitawan mo si Shining. Song Sichuan. Ikaw na nga ang nahihirapan. Pinakikialaman mo pa ako. Tingnan mo. Anong itsura mo ngayon? Parang asong kalye. Anong karapatan mo para utusan ako? Alam ko, ako ang may kasalanan sa iyo. At kay Shining din. Pero hindi mo pwedeng saktan si Shining. Inosente siya. Inosente. Kung inosente siya, paano namatay si Aaron Ruiz? Paano nawala ang angka ng Song? Dahil lahat sa kanya. Dahil sa pamilyang Xiao. Hindi? Ako ang masyadong naguluhan. Nabulag ng aking sariling maliit na pag-iisip. Anran, pakawalan mo agad si Shining. Magsimula tayong muli. Magsimulang muli. May ibon pa ako. Umalis tayo dito. Humanap ng lugar na walang tao. Mabuhay tayong maayos. Pero wala na ang angkan ng Song. Paano pa ako maging babae ng angkan ng Song? Maaari akong magnegosyo muli. Basta bumalik ka ngayon. Kahit ano kaya ko, handang gawin para sa'yo. Maging maayos tayo sa hinaharap. Okay ba? Song Sichuan? Niloko mo ako. Hayop ka. Niloko mo ako. Yushining, gusto kong patayin ng putang ito. Song Sichuan. Sichuan. Pigilan mo siya.
Song Sichuan, Sichuan. Sichuan. Bitawan mo ako, papatayin ko si Yu Shining, ang putang inang babaeng ito. Sichuan. Song Sichuan. Sa wakas na ipagtanggol kita. Shining. Ako ang may kasalanan sa'yo. Nagkamali ako sa'yo. Marami akong nagawang masama sa'yo. Shining. Mapapatawad mo ba ako? Sichuan. Nanay, ikaw lang ang meron ako. Nanay, hindi ko kayang mawala ka. Nanay. Kasalanan ng anak mong walang kwenta. Marami akong ginawa. Nag-alala ka pa. Sichuan, huwag mo akong takutin. Doktor, halika't tingnan mo ang anak ko. Patay na lahat. Yu Shining, malapit ka nang mamatay. Papatayin kita ngayon din. Hayop ka. Kung may mangyari sa anak ko, hindi kita patatawarin. Dalhin niyo siya, dalhin sa presinto at pagtularin ayon sa batas. Sobrang pagdurugo ng pasyente. Patay na siya. Labis na pagdurugo ang pasyente. Patay na siya. Sichuan. Anak ko. Sichuan. Wag mo akong iwan, Sichuan. Sichuan, huwag mo akong takutin. Anak. Wag mo akong iwan, Sichuan. Ang mga nakaraang alitan, binitawan ko na lahat. Sa hinaharap, susubukan kong mamuhay ng maayos. Song Sichuan, salamat sa pagligtas mo sa akin. Anak. Boss Song, Anak. Boss Song. Wag mo akong hawakan. Nandito ako para hanapin ang anak ko. halos kalahati ng buhay niya ibinuhos niya para kay Song Sichuan. Pero nawala pa rin si Song Sichuan. Alin mang ina, mahirap tanggapin yon. Patay na ang patay. Dapat pahalagahan natin ang mga taong nasa atin ngayon at walang pagsisisi. Lolo. Lolo, mas maganda ang pakiramdam mo ngayon. Nakapaglakad-lakad ka na sa hardin. Dahil sa inyong magaling na pag-aalaga. Kung wala kayo, ako lolo ay matagal nang wala. Lolo, ano pong sinasabi ninyo? Kailangan mong makita si Cheng Cheng na lumaki at makapasok sa eskwelahan. Cheng Cheng. Pose.